Ikalawang Samuel, Kabanata 5. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman, at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel, at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan." Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron, at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David, at kinilalang hari sa Israel. 30 taon na noon si David nang siya ay magsimulang maghari, at naghari siya sa loob ng 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namuno sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya ay maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito, kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion, at ito'y tinawag na Lunsod ni David hanggang ngayon. Bago iyon nangyari ay sinabi ni David, "Sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon." Doon nagmula ang kawikaang walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David sa kuta at tinawag na Lunsod ni David. Pinalawak niya ang lunsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burol. Habang tumatagal, ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpintero at kanterong gagawa ng palasyo ni David. Noon natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay na ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha pa ng maraming asawa at asawang lingkod. Nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Ito ang mga anak niya roon, sina Samua, Sobab, Natan, Solomon, Ibhar, Elisua, Nepheg, Japhia, Elisama, Eliada, at Eliphelet. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilala ng hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya'y digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David, kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila?" Tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway, na parang dinaanan ng rumaragasang baha." Kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang kanilang mga diyos-diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni na David. Ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Sumanggunin na naman kay Yahweh si David at ito ang sagot, "Huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigid ka sa kanilang likuran, sa tapat ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka agad, sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila." Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Geba hanggang Gezer.